Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Very happy to see everybody again here. Friday na naman, no? Bilis talaga ng panahon. Actually, kahapon, ika-40th day na ni Daddy. Oo. Yes, 40 days na. Napakabilis. Actually, parang isang tulog lang eh. Talagang ganun kabilis ang... Marami talaga siyang iniwan sa akin na commitment na talagang kailangan tapusin. So, wala akong ibang pwede sabihin. I'm very thankful that you guys are here to actually finish the year for my dad. And that's all we want for him. So, thank you very much. And good morning again. Kapi po tayo. Ayan, sa ngalan po na lahat ng mga media and journalists na narito, tawagin muna natin si Bishop Jess Basco para sa isang pagdarasal na tayo po ay magkaroon ng magandang kaisipan na positibo, hindi ho para maging negatibo sa kapwa. Let's welcome Bishop Basco for our prayer. Ama, alam po namin sa mga sandaling ito ng aming kapatid na si Eric ay narito po sa paligiran. Sapagkat alam namin ay ikaw ang tumataway, kaya ang kanyang tumusura, kaya ang kanyang kapatuloy. Pagpunayin po, Ama, ang mga namamahala. Bigyan po namin ng kaisipan, lalo't higit, Ama, ang mga namamahala ng aming bansa. Ang mga taong narito po na may katangian na makatulong sa bansa at makatulong sa bawat mamayan, bigyan mo po ng makibay nila. Ang opan sa lakas ng pangalan ay parang sila po'y huli at patuloy na makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Ang bawat isa po rito may kanya-kanyang katangian, Ama. Pagpalain mo po silang lahat, Ama. Ama, nakikusap kami. Bisan mo pang patunayan, ikaw ay narito. Ipagbiyo po ang iyong kamay. Salamat, salamat, Ama, sa iyong pagpapala. Ang lahat ng aming hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po sa ating balitaan sa Hotel Rembrandt. At of course, to follow po yung Dr. Eric San Juan Friday balitaan sa Hotel Rembrandt. Paumanhin po, medyo naantala lang po yung ating bagong tarpaulin. So, you will come on that na maayos po lahat at huwag ho kayong mag-alala dun sa mga dating grupo. Kasi kasama pa rin natin sila. Yan. Kung gusto nila tayong kasama. Yan lang po. Welcome po ang mga dating grupo. Anyway, magandang umaga. Naku, EJ, napakaganda ng topic natin ngayon. At alam mo ba, EJ, natutuwa ako sa mga suggestion mo. Natutuwa ako na kahit bata ka pa, ay inilalagay mo ang sarili mo sa iyong ama. Hindi, alam mo, EJ, mahirap mag-isip na ang papalitan mo posisyon ay yung isang edad na marami ng accomplishment. Alam mo yun? Maraming experience, ika nga. Ang mga kaagapay nating bisita ngayon ay kakaiba, EJ. Ikaw nga muna, ano bang naisip mo nung nakita mo yung topic natin for today? Emotional acupuncture. Ayun sa mga emotional resilience. Actually, it's a very, very good topic to talk about ngayon. Yeah. Lalo na sa panahon na hindi tayo nagkakaroon ng unity. May iba-ibang grupong nangyayari sa atin, may kanya-kanya paniniwala. So, I guess someone with a very, very good ideology must have a very, very good emotional strength. Yes. So, maybe this is something that we ought to learn as individuals kasi meron mga tao na talaga nag-focus sa physical health. Well, mental health is equally as important or probably more important. Yes. Yeah, so it actually fights illnesses. Yes. If you have very, very strong willpower, I mean, I don't think anything can stop you. So, I hope you learn a lot today. Ay, hindi lang yan, EJ, no? Natutuwa ako kasi lahat ng mga network na nakausap ko, sabi nila, maganda yung topic ngayon. Maganda daw yung topic ngayon. At syempre, salamat po. Dahil ngayon po, focus na po tayo sa isa hanggang dalawang topic for every week, no?
para hindi tayo halo-halo palabok. But anyway, kahit iba-iba yung mga tao na narito, yung topic natin ay doon pa rin iikot. At ngayon po, gusto ko lang pong parangalan ang ating isa sa mga ama na kahit na may posisyon siya noon o wala o meron, alam nyo, napakalaking bagay yung presensya po ng isa pang ama ng balitaan sa Hotel Rembrandt na talaga namang nakita niyo kung gaano siya kamahal ni Dr. Eric San Juan. Palakpakan muna natin si General Dionisio Santiago. Mamaya, sasabak ka sa usapan. Kasi ang usapin natin ngayon, tungkol sa mga psychopathic. Yan. Bakit nagiging... Hindi. Bakit nagiging psychopathic ang isang tao? Yan po ay sa lahat ng mga sobra. Ito po ang mga resulta kung bakit nagkakaroon tayo ng leader sa bansa. Minsan, hindi leader na na pinakamataas, yung mga leader sa barangay natin, sa mga down level, no? Ibig sabihin, from barangay level, EJ, papunta sa taas, merong mga topic na hindi natin ine-expect na may kulang sa mga testing na ginagawa, pati sa emotional qualification, ika nga, EJ. Tama ka dyan. At, of course, unahin muna natin yung nag-iisa kasi and the rest of the gang is mga halos expert sa kanilang mga mental Ngayon, unahin natin ang isang mental therapist. Yan. Pakilala natin si Sir Odi. Po si Oliver Tardin, emotional therapist, and we are introducing emotional freedom techniques in the Philippines. It is already widespread worldwide, pero dito sa Pilipinas, hindi ako nakakita masyado, kundi yung grupo namin na nagpapakilala nito sa, it's actually called emotional acupuncture, but we don't use needles. In fact, worldwide, or in the US itself, natanggap na ito officially ng US, United States Veterans Administration. Ginagamit ito as an effective management system for soldiers coming back from Iran, Iraq, for post-traumatic stress disorders. Pero ang isa sa mga masasabi nating magandang benefits to, you can use it on almost everything. So, it's for day-to-day life. So, we'll talk about it later. It's about teaching mental toughness, no? Yes. Mental toughness, mental resilience. But sometimes it's not really toughness. As being doctor, you really need, ito lang, kausap ko si doctor, you really need a little amount of stress. An acceptable, I'd say, an optimal amount of stress to go through your everyday life, to face challenges, etc. Ang problema ay kapag naging overwhelming na ito. And one thing that I would like to bring home as a take-home message rin dito, dito kaaga, is that it is accepted by medicine that 85% of all physical conditions have an emotional component. Kahit yung sakit na nararamdaman niyo sa likod, sa ulo, you will be surprised. And I was surprised when I discovered what I was doing now. Nagka-stiff neck ako. Kala ko laro-laro lang yung ginagawa. Sinundan ko. Yung stiff neck na usually 3 days bago mawala, ay natanggal in 10 minutes. And just focus on emotional issues. So, lahat ng tao, napag-usapan nga yung sa LGU, sa mga barangay, hindi naman psychopathic pag-uusapan natin, pero kung paano ang normal na tao ay makaka-address sa mga bagay-bagay, sa lahat ng issue na dumarating sa araw-araw, ito yung nagbibigay ng napakalaking stress. Ang mahirap dito, o napakalaking emotional impact. Pag nagkaroon ng charge ito lang, isipin nyo, kailan yung huling beses na naka-experiensya kayo ng isang negative emotion? Galit, lungkot, si doktor, frustration. Alalahanin niyo yung panahon na yon. Hindi ba't nararamdaman niyo ito sa isang parte ng inyong katawan? So, yun. So, ito lang masasabi natin dyan. Pag pinabayaan niyo ito, maaaring magkapatong-patong layers and layers of this emotion impacting on your physical ay maging maaaring permanente yung inyong sakit at mag-translate to more serious diseases like hypertension, even cancers, etc. So, yun lang. Mapag-usapan natin later kung paano impact ito sa society.
Mga kaibigan, kaya po ako nagsabi ng psychopathic kasi po, dun po tutungo yun kapag hindi po natin naagapan. Ang lahat po ng bagay na hindi po natin kinakausap ang ating kapwa tungkol sa problema mo kung bakit ka naiinggit, kung bakit ka nagagalit sa isang tao na walang kaalam-alam, ay maaaring ikabaliw daw ng isang tao. Pakinggan nga natin tungkol dito kasi itong expert na to, siya ho ang may kagagawan kung bakit meron tayong tinatanong, EJ, tungkol sa mga politiko na bakit tila ang ilang leader, maaaring sa barangay natin, sa Congress level, sa Senado, o kahit na sa pagiging presidente natin, maaaring gano'n, no? Bakit ho umaabot sa punto na nagkakaroon yata ng problema sa pag-iisip, no? Ang hindi lang natin alam, may mga dahilan pala yan. Tanong natin kay Dr. Rainier Umali. And thank you again for inviting me to this event. And I'm here to talk about, kami po ng grupo ko si Dr. Gagi and Nurse Joyce. No? We're here to talk about the importance kung bakit po tayo dapat mayroong awareness ng mental health. Because a lot of people, no, they don't know that they're already experiencing mental health problem. And hindi na-address yun because they don't seek help, because they think normal na nangyayari sa kanila yun. And sometimes po tayo mga Pilipino, we have this attitude na we are so crisis-oriented. Pinalala muna yan bago magsisik ng help. Eh saan yan? Wala na. Diba? We have to be proactive. And how can we be proactive? We believe is by kaalaman. Mahirap pa ka maging proactive kung wala kang kaalaman, kung ignorant ka sa mga situation. Kaya po, I hope kami po ng team ko, no, na makapag-share sa inyo on what is supposed to be mental health. Yun nga po, sinabi ni Dr. Mali, team po kami na nandito sa inyo, sa harap nyo ngayon, na para maliwanagan po tayo ng mga problema sa isip, ika nga. Salamat po kay Sir Oliver na inumpisa na po pala yung emotional therapy. Malaki pong parte talaga ito ng pagsasayos ng ating kaisipan. So, ang ating emotion at yung medyo may kung tawaging psychopathology. Yung psychopath po kasi, ibig sabihin po ng psych, yung isip po. Yung pathology po yon, yung sakit nung isip. So, kaya po tinatawag tayong psychopath. So, marami pong klase ng psychopath. So, yun po ang pagtutulungan natin. Kasama po sila Sir Oliver, na importante po talagang na ayusin, ika nga sa buhay natin. So, minsan hindi po natin napapansin na simple pong depresyon na dapat pagkukulan ng panahon, dapat pagkukulan natin ng panahon. So, hindi napapansin ng ating mga gustong tulungan na kung minsan, hindi naman talaga kailangan ng gamot. Minsan, kailangan niya sabi ni Sir Oliver na, minsan, totoo po ito na napakadali pong ayusin ang problema sa isip kung medyo pagtutuunan lang natin ang pansin. So, ganun po kami nila Dr. Mali hanggang ngayon. Nagtutulong po kami hanggang sa maitutulong po namin sa inyo. Ngayon naman po, sabi ko nga, isa sa mga matinong kilala ko, dahil yung susunod pong speaker natin, matino po in the sense na marami siyang mga pinagdaanan na mga bagay-bagay na dahil sa kanyang prinsipyo kaya siya napunta doon. At ngayon po ay meron siyang mga ilang expertise na napapakinabangan na po natin, napapakinabangan ng gobyerno, napapakinabangan din po ng mga naniniwala sa kanya. Let's welcome Bishop Nilo Tayan. Simulat sa apol ko, nabuhay ako sa stress. Simula nung ako'y first year pa sa UP, sumapi ako sa mga revolusyonaryong kilusan. Wala pong ginawang araw ng Diyos kundi puro stress. Hanggang sa ako'y makulong sa iba't ibang klaseng kulungan, napunta sa New Village Prison. Puro stress po rin ang inabot ko ron. They say that prison is a make or break affair. As to which category I belong, a broken man or a better man, only time will tell. At siguro makakatulong itong pakikinig ko sa mga dalubhasa natin,
sa mental health upang lalo namin mapapahusay ang aming paglilingkod sa sambayanan. At ngayon pa man, iniimbita ko na sila na mag-conduct ng seminar workshop sa hanay ng mga revolusyonaryo. Lalong-lalo na yung mga nagtutulak at nagtataguyod ng revolutionary government. Puro stress po ang darating dyan. Bago sila nag-isip. Time frame, sa timeline, alam naman po natin. Sa mga report, alam po natin yan. Kung meron ng mga taga-media rito, anong problema sa stress nila, ay ngayon po natin malalaman kung paano natin maiibsan ito. Okay. Ako po si Nurse Sam Yanzon. Isa po akong registered nurse at miyembro po ako ng Tamang Isip Mental Health Center. Yun nga po, nabanggit naman po ni Dr. Rainier, one of our advocacies po is of course to spread mental health awareness kasi tulad nga ng sinabi ni Dr. Umali, kaya nga po hindi nagpapacheck up, iba hindi nagpapakonsult kasi hindi sila aware kung anong kung mayroon ba silang problema, hindi nila alam na meron na pala silang dinaramdaman, no? At hindi lang po dahil nga po na member po ako ng Tamang Isip, hindi lang po more on adult mental health problems. Meron po rin ako experience sa mga students or children na may mental health problems. So yung mga may anak po sa inyo, baka meron po kayong gustong itanong kung may napapansin kayong problema o pag-uugali ng inyong anak na experience ko na po makipag-deal sa may oppositional defiant disorder, ADHD, ayun, yung mga ganun pong klaseng mga diagnosis or problema, yes. So, yun po. Ito po, mga panelists, marami yung talagang mahihiya na magpa-check up sa inyo. Lalo na kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Kasi alam naman po natin na kapag tayo ay dumaan sa psychiatrist, iba ang sinasabi ng ilan, lalo na sa isang mag-asawa. Kapag nagpa-check up po yung wife o yung husband, nagkakaroon na ho ng gap yung mag-asawa. Sa mga tao po sa gobyerno, ganun din po. Nalilink kasi, lalo na kapag ang isang reporter, ang isang media practitioner, ay gusto ng kontrobersyal na kwento, di ba? Kahit po sinabi ng taong in-interview nila, na sabi ng in-interview, huwag mo ilalabas. Pero dahil sa gustong-gusto niyang makilala siya bilang isang media practitioner, gusto niyang makilala siya bilang isang journalist, wala siyang pakialam kung masisira yung kapwa niya, ay nagkukwento siya ng mga bagay na ito'y napag-usapan off the record. So, yan po yung mga ilang problema, di ba? Doc, ang tanong ko talaga is, paano ba nagsisimula yung mental illness na yan? Kasi, as I understand, there's different types. Merong schizo, merong anything. So, it's something that we ought to know as, ako kasi wala akong gano'ng alam dyan pero I know you have to really differentiate each and every one of it, and that's what we wanted to know, sir. So, maganda po yung tanong nyo, Sir EJ. Para po sa kaalaman ng lahat, gawin po nating medyo mas madaling intindihin po yung sinasabi nating problema sa isip. So, 4 po ang binabasihan namin na inaral po ng siyensya kung bakit po nagkakasakit sa isip. So, isa po dyan, mana. Okay? Mahirap pong pigilin ang mana. So, bibigyan po kayo ng ehemplo. Kung ang nanay po at tatay ninyo may problema sa isip, o mga ninuno ninyo, 50% na po tayo. Kung isa po sa magulang natin na may problema, 25% tayo. So, ganun po ang takbo niyan, yung mana. So, isa po sa mga problema na makikita rin po natin ngayon, yung kung tawagin nating environmental factors po. Yung stress, mga dagok sa buhay. Dagok po sa buhay yan. So, nandyan na po yan. Pangalawa, totoo po yan. Road rage, nandyan po lahat yan. Sa pangatlo po, meron po tayo kung tinatawag na medical na problema o organiko na nakaka-apekto ng isip. So, yan po. Ano po ehemplo nito mga to? Tumor sa utak, yung mga aksidente na dumudugo ang ulo kaya nagkakaroon ng problema sa isip. At pang-apat po, hindi po natin alam kung tawagin namin. Dahil yung itaas lang po nakakaalam. So, 4 po yung basic na yun. Ngayon,
bukod po dun sa 4 na yon, para malaman natin paano gagamutin ang isang may problema sa isip, kailangan alam natin yung 4 na yun kung saan ang galing yung problema. Pagkatapos po, yung tinatanong ninyo mga schizophrenia, para po madali ulit, 3 pong kategorya lang ang dapat nating maintindihan sa buong sakit po sa isip. Sa lahat po ng libro na babasahin ninyo. Meron po tayong kung tawaging neurotic, meron pong psychotic, na naririnig natin lahat, at personality disorder. 3 lang po yan, kahit saan po kayo pumunta sa Amerika o kahit saan. So yung grupo po ng, lagay po natin sa isang hagdan na 3 palapag pababa. Habang bumababa po tayo dun sa 3 hakbang na yon, gumagrabe po tayo. So yung unang hagdan po, tawagin natin yung mga neurotic. Yan po yung mga nakikita natin araw-araw. Yung mga may anxiety, may phobia. So yan po yung mga klase. Katabi po natin yan araw-araw. Pangalawa pong hagdan, yung personality disorders o yung mga medyo matigas na. So, hardly po natin nakikita ang unang 2 problema pong ito sa ating clinics. Yan po nga yung tinatawag natin problema kasi may denial po. Ayaw natin magpa-check up kasi, pa-check up ka na. Di, wala naman ako sakit, di ba? So, ganun to. Yung unang 2 yun. Ngayon, yung nakikita po natin madalas sa ospital ay yung mga psychotic. Yan po yung mga, pag sinabi po natin psychotic, wala na sa realidad. Okay? So, yan na yung hindi kumakain, hindi natutulog. Diba? Kung anong pamang rason, wala na siyang, hindi na siya nakaka-function. So, yun yung pangatlong hagdan na inaasikaso natin pilit sa loob ng ospital. Pero sana, kaya nga po tayo nagpupulong-pulong, na kahit yung unang 2 hagdan na pababa, yung mga neurotic, mga anxiety, mga phobia, eh magpunta rin pong kusa. Kasi wala naman pong masamang magtanong sa doktor eh. So, Dok, paano ba ngayon yung anxiety ko o yung phobia ko? So, pilit po natin iintindihin ito. Napakadali lang po kung, kaya nga po, sabi ulit ni Sir Oliver na yung emotional, minsan pagpusa sa atin may insight tayo na gusto nating umigil, mas natutulungan namin kayo. So, yan po, pinaka-importante po sa lahat. Okay? Alam mo, EJ, nabuo sa aking isipan na sana magkaroon ng batas sa Kongreso na kung sino man yung maglalabas ng results na hindi tama sa publiko, dapat makasuhan yon. Magkaroon ng karampatang parusa kasi ito po yung magiging kasiraan din ng isang tao, di ba? Personalidad. Na dapat nating ingatan yung personality ng tao. Kasi kahit sinong tao may karapatan na itago niya yung kanyang personal problem unless na siya mismo yung magsasabi ng problema niya sa ibang tao. Hindi yung parang tayo pa yung nagpapatiuna dun sa tao sa problema niya. I guess ako sa akin marami akong tanong tungkol dyan eh. Kasi ang pagkakaintindi ko, hindi basta-basta nagkakaroon ng problema ang tao kung walang rason. Merong outside environment, meron naman iba dyan talagang it runs in the DNA. Talagang meron silang claim. Oo. So after diagnosing all of that, ano ba ang ginagawa sa mga taong katulad nito? Do they go under medication or counseling? So, pagdating sa EJ sa gamutan, 2 ho ang basic din dyan. Okay? So, isang side, yung tinatawag po natin biologic. Yung isang side, non-biologic. So, yung non-biologic po, yung tinatawag natin talk therapy. Walang gamot. So, yung biologic part, yun yung may gamot, may injection, tabletas. So, kung minsan po, pwedeng isa lang ang gamitin natin. Pwedeng magkapatong po yung 2. So, combined therapy. So, kaya nga po, again, kay Sir Oliver Mabagsak, a big part ng nakikita po namin sa practice, kung minsan, makisama lang po tayo, teamwork tayo ng patient, tsaka ng nagtutulungan. Oo, kasi useless na hindi ka gagaling kung hindi ka rin naman makikinig sa advice, diba? Kaya nga meron talk therapy o cognitive therapy para pinapa-recognize sa iyo yung dapat ayusin lang. Na kahit walang tableta o gamot. So malaking, ako, naniniwala ako doon. Maniwala lang yung nasa harap mo na 70 to 80% actually sa akin, sa tagal ng practice ko na makakatulong ito, sumunod ka lang dun sa minsan dapat sa advice. Galaw-gaw,
Napakaharot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw. Napakaharot at pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya